Mga kachokaran, ito po at magluluto naman si Kautol ng ano yan? Kalderetang manok. Yan. Kalderetang manok naman ang lulutuin ni Kautol. Ako medyo wala ako sa magluto ngayon kaya si Kautol ang magluluto muna ngayon. Ayan. Kaldereta, siyempre hindi nawawala dyan ng rino. Ang liver spread. At ito na po yung kaninang tinitilad. Nihiwa. Kasabi ko apritada. Kaldereta pala ang gagawin ni Kautol. Oras natin ngayon ay alas 7:24 na po ng umaga. Ang galing magdiwa ni Kautol. Ako pabaliktad pag ano. Pabaliktad? Oo. Baliktad utak ko. Ito na po. Pasalang na po tayo. Ay, hindi magsasaing pa si Anina. Si Kuya. Unahin na yan. Ano yun? So, let's go. Ayan, magluluto na. Ang sabi niya, ako mag-vlog daw sa kanya. So, magbablog tayo. I-vlog natin ang kanyang pagluluto ng kalderetang manok. Si Chef ay nagpe-prepare na ng kanyang mga recados, ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, mantika, syempre. Mantika. 15 kilos yung ano natin Yung manok. Nakapagluto na siya ng minudo. Yun naman, ano naman, kaldereta naman. Ready na natin yung tomato paste. Tomato paste. Ayan po, hindi siya pwedeng pandikit, no? Paste. Katawa. Lumali ka naman. Ayan, habang pinaiinit ang mantika, hintayin lang natin si Kautol at kinuha po yung iba pang recado para nakahanda na. Ayan. Lagyan natin yung Garlic. Garlic. Ayan. Nakatulong ako dyan. Oo nga. Malaking ambag mo dito Ayan. Sunod natin na. After nun, sibuyas. Lahat yan ilalagay. Tiniral pa sa ibang lutuin. No? May spaghetti pa yun. Kala ko lahat yan ilalagay. Halu-haluin. Ito nga pala yung kalan na hindi mahinaan. Nahihinaan siya, tatanggalin mo yung gatong. Pwede na yan to. Ganyan ba trabaho mo sa Kuwait? Hindi. Ano ako doon Tagagawa ng permit. Wow. Dala mo muna dito. Buti na lang nandiyan si Maki. Lagay na. Sige, lagay na. Ayan, manok na ang ilalagay. Iyon. Sige. Dito ka, mainit dyan
Ilang kilo to, kautol? 15. Sampo. Hindi yata. 15. Madami. Dami, no? Eh, nandun pa eh. Hindi pa, mahugasan pa. Meron pa doon. Lagyan na natin yung tomato paste. Tomato paste na hindi pwedeng ipandikit. Hop. Yun lang. Bakit? Dami. Herbie, nakakain ka ng Jollibee? Herbie, Jollibee, nakakain ka ng Jollibee? Mamaya, panatan niyo daw. Ayun, Jollibee. Okay. Yay! Bigyan mo lang isa. Tingnan natin. Hinihintay natin. Habang inihintay ang Tomato paste. nagkamaling ingredients. Lagyan na natin siya ng paminta. Pero ayon naman kay Kauto, lalagyan din naman talaga nung tomato sauce yan. Kaya lang kailangan talaga malagyan ng tomato paste. Paminta. Pamintang warak. Pamintang duwag. Lagyan natin ng black salt. Rock salt. Rock salt ba yan o ganun pa rin? Iodized pa rin? Black salt. Ah. Kasi pag iodize, ano siya eh. Hindi. Ano? Kasi bihira na rin yung nakukuha sa ano, yung ginagawa sa Ah, kaya iodized na rin yan. iodize na rin. Oo. Sabi ni Daddy Oms, bihira na yung nakukuhang gawa sa tubig Dahil dagat. totoo po ba yun? Oo. Kaya pakaswerte pag tayo nakakuha pa ng rock salt. May mga lugar na meron pa nakukuha ng rock salt. Sa Nabotas dati, ang dami. Ngayon wala na rin yung mga latian, yung gawaan ng mga rock Sa salt. Nabotas dati meron. Oo, malapit na sa amin. Yung ano siya, Sa, no? sa tisa. Tapos kinakaid-kaid na ganon. Madami po sa Nabotas yun, magawaan, ginaganon-ganon lang, oh, kainitan. Eh ngayon kasi yung panahon, minsan ano, yung uulan, dati talaga pagka tag-araw, kaya marami ron. Ngayon wala na eh, gawa na rin ng iodized. Kahit yung pinaka-forma niya, parang rock salt, pero iodized na rin po yan mga yan. Galing mo ah. Oh, paliwanag. siyempre. nabasa Sa ko, ano, sa- nabasa ko yan eh. Sa Gimaras, Hmm. yung nagagawa sila. Yung, Saan ba yung Gimaras? Sa Iloilo, nakalimutan ko na kung anong tawag nila doon eh. Ano siya, yung tubig dagat. Tapos niluluto siya. Sa apoy. Yung parang ano siya, yung bao. Oh, Tapos nilalagyan ng gata. Oh, Kaya shoutout sa mga ano mga Gimaras. taga no? Gimaras, opo. Shoutout po sa inyo. Sa Pangasinan, meron din yata. Gumagawa rin sila nun. Sa ano naman sila? Yung parang clay pot ba yun? Ano tawag doon? Paso na maliit. Paso. Mm. Hindi nga, tisa rin yung gamit doon sa Nabotas Ang dati. galing nga. Tapos Tansa. pinapakuluan siya. Niluluto talaga. Bata ako noon, lalayas kami ng mga barkada ko. Medyo malayo sa amin. Pag uwi, may dala kami mga asin para hindi kami ipaluin ng mga nanay namin. Yes, and Oo. Pero pinapalo pa rin kami. Kasi bata pa kami. May asin kami. Kumbaga manghihingi kami ng asin. Eh ngayon bihira na talaga. Masustansya kasi, tsaka maganda sa kalusod. Hoy, kinakausap ka. Ay, Maganda kasi sa atin yung kalusugan, yung rock salt. Aywan ko ba? Basta. Sabi rin ni Daddy Oms. Shout out kay Daddy Oms. hindi ka, marami kang natutunan rin. Oo. Tinuruan niya rin ako ng tawag dito ng kuryente. Oo. Si Daddy, all around. All around nga. Tinuruan niya ako pero dinedma ko lang. Ayoko ng kuryente. All around niya raman si Daddy Oms. Ano kasi yan, si Daddy Oms, Saudi boy.
So yan, iniintay lang nating ano iniintay natin? Maluto. Oh. Siyempre. Ayan. Yung tomato sauce. Okay, babalik tayo after a few reminders. Siyempre hindi pwedeng iiwan yan lang. Iiwan na lang yan, di ba? May kahit papaano, hahalu-haluin din. Para pantay yung pagkaluto. Ayun, oo, tama. Lalo yan, 15 kilos. Oo, mali ako dun ah. Pinadala pa yung ano kanina, yung balat. Tomato paste. Tapos nung dumating, tomato sauce. Tomato sauce pa rin. At sa wakas, Sa wakas, dumating basahin mo uli. Oh, Tomato paste. tomato paste na yun ah. Hindi ka kasi nagbabasa rin. May pagkakamali ka rin naman. Nakita mo, iba yung texture kanina eh, no? Ayan po, lagyan ng tomato paste ang ating manok. So, yun itong dalawa. Ating haluin. Oh my God. Lagyan natin ng nadagdagan natin yung ano, tomato sauce. Tomato sauce. Dagdagan natin yan. Talagang may tomato sauce naman din, no? Yun lang. Wala pa naman. Ha? Wala pa naman. Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yan, testing lang po. Opo. 9, 0. Tinetesting lang po ang kalaban ng mga videographer. Ay, ng mga vlogger. Tapos, Ang music. 2, 8, 2, 5. Pagkatapos po niyan ay aalis si Kautol at kuhanin ang liver spread. So yun mga katsokaran, at dahil nga po nagpapatugtog na ang videoke at nag-voice over na lamang po tayo, pasensya na po kayo at medyo minamalat po tayo ngayong araw na ito. At yan po ay nilalagay na ang liver spread. Pagkatapos nga palang mailagay ang liver spread, yan medyo sinisimot ni Kautol ang laman ng lata ng Reno or liver spread. Yan, sa kaldereta. Isa po kasi sa nagpapalinamnam ayon kay Kautol, yung liver spread kapag nilagyan ang kaldereta. Yan, kahit anong kaldereta yan, mapamanok. Isa sa ingredients po ng kaldereta ay yung liver spread. O yan. At tapos po hinahalo-halo. Ito nga po pala ay hindi nilagyan ng tubig dahil yung manok ay meron pa pong katas yan. Kusang magtutubig po yan. Yung po ang magluluto sa kanya, magpakukulo po yan para maluto. Tapos po ayan na. Yan, halo-halo lamang po yan. Tapos pagkatapos niyan ay lalagyan niya ng asukal. Asukal po. Yan. Nilalagyan niya po ng asukal yan para yun, isa pa rin sa ingredients po ng kaldereta yan ang asukal. Katapos niyan ay muling hahaluin para hindi naman masunog yung ilalim. Lalo yan po yung nasa pagluluto nila ay nasa gatong. Kaya kailangan nakabantay ka. at mayat maya ay hinahalo para yun nga hindi masunog yung ilalim. Lalo yan po yung nasa pagluluto nila ay nasa gatong. Kaya kailangan nakabantay ka. At mayat maya ay hinahalo para yun nga hindi masunog yung ilalim. Lalo yan po yung nasa pagluluto nila ay nasa gatong. Kaya kailangan nakabantay ka. At mayat maya ay hinahalo para
niluluto. Ano yan, ano yan? Pineapple juice. Pineapple. Ayaw lumabas ng katas. No, then lalagyan daw ng pineapple juice yung ating kaldereta. Kalderetang manok. Ayun. At yan nga po, pagkatapos makalagyan ng pineapple juice, ayan, hinalo-halo uli yan para matimpla. Pagkatapos po niya, kinuha na ni Kautol ang cheese. Ayan po ang keso para maging creamy yung ating kalderetang chicken, kalderetang manok. Pagkatapos ay nilagay na rin yung, ayan, yung cheese, mga natira pang cheese. At hinalo-halo para, yung cheese kasi isa sa nagpapa lapot ng pinaka-sauce or sabaw ng kaldereta. Ayan, halo-halo. Halo-halo muli. Pagkatapos niyan, hintayin na lamang po nating yung mangonti yung pinaka-sauce kasi medyo marami pa. Kukuntihan lang po natin, patutuyuan ng konti para po maging, yun nga, masyado kasing sumabaw yung chicken, kaya binabawasan pa ni Kautol sa pamamagitan ng pagpapainit or pagpapakulo. Alright. At yan po ay nilagyan na po yan ng toyo ni Kautol para po daw po yung magkakulay yung mga karne. Tsaka po syempre karagdagan panlasa po ang toyong inilagay niya po dyan. Para yan, tapos sinalo-halo niya po ulit para yung bawat piraso ng ang karne ay kumbaga sumama yung mga ingredients tsaka yung mga panlasa, yung mga papalasa. Yan, para maging equal kumbaga. So yung mga Kautol, hindi nilagyan ng tubig kasi nga kagaya nga ng nasabi ko, yung ano siya, sariling katas. Yan, tingnan niyo po. Ang dami niyang sabaw. So patutuyuin lang ng konti, tapos lalagay na yung mga gulay. Diba? Alam na alam ko yan eh. Kasi bago ko pindutin yung camera, sinabi niya na yan. Kailangan bantayan din, hindi pwede yung hayaan na lang maluto ng ganyan. Siyempre kailangan haluin para pantay yung, sabi nga ni Kautol, para pantay yung luto ng iba. Naintindihan mo ba ako? Tama. Pagod na si Kautol, kanina pang alas 4 gising. Tayo pala. Pero siya nagluluto. Marami naman silang katulong. Ayun si Kuya. Yung aking kumpare. Na may hangover. Buti kami naghinto, no? Naghinto kami kasi uuwi pa kami. Ano na tayo? Mga alas 11 siguro tayo. 11 kami nakauwi kagabi. 11 kami umalis dito. Kaya lang alauna na rin ako natulog dahil nag-edit ako ng isang video para may mai-upload ako. So yung mga kachokaran, hintay lang po natin yan.
Okay na, hanguin na natin. Ayan, hanguin na ang kalderetang manok ni Kautol. Okay na. At luto na po. Okay. Malambot na yung gulay. Delikado ka ng mga puto. Hindi, nilipat sa style ko. Right. Ayan na po ang Chicken. chicken caldereta ala utol. Ayan po. Babalot na po muli para sa mga bisita. May mga kasano. Ayan o. Palanggana sana. Yummy. Tayo mag-ano kati siya. So ayun po, luto na po ang kalderetang manok ni Kautol. At papahinga lang po si Kautol para dahil sa init nung lutuan. Ay, yan po, masarap po yan, masarap. Wala kayong mga Sigurado. Yung ano?